Bago ang lahat, ilang araw na lang putukan na ulit ng tambutso ng mga motor. Ang Nets ang malamang sumunod sa OKC sa padamihan ng draft picks at makapag-build ng lineup katulad ng sa Thunder. At least wala silang makakalaban sa East kung sakali. Kung makokopya nga lang ng Brooklyn yung ginawa ng OKC dahil si Michael Porter Jr. ang nasa trade block ngayon ng Nets at nag-i-engage na ang mga teams para sa trade. Bukod sa mga draft capital katulad sa OKC kahit sa San Antonio, ang Nets meron pa kasing malaking salary cap. Yun kasi talaga ang isang malaking factor sa Thunder dati. Base kay Sean Mark, ang GM ng Brooklyn, nasa 10 teams na ang tumawag sa availability para kay MPJ. Ang tatlong teams na binanggit doon, Bucks, Detroit at Golden State. Willing di umanong makinig ang Nets sa mga offer ng mga team, kasama ang prospect at draft capital. Ang Detroit ang isa sa mga potentially makakuha kay MPJ dahil sa multiple draft picks na meron sila. Marami kasing naipo na second rounder ang Detroit dahil sa mga transaction nila dati. Ang pwede nilang framework si Tobias Harris at si Caris LeVert sa contract. Pero kung katulad sa OKC na nakakuha ng SGA type player, ang pinaka-prospect na pwedeng ibigay ng Detroit ay si Jaden Ivey na sinusubukang makabalik ulit ngayon, or kaya si Ron Holland na mas bata at nag-i-improve. Nostalgia lang talaga yung 2000 era na Detroit. Sa ngayon kasi meron silang Cade Cunningham na halos katulad ni Billups, Jalen Duren na parang Ben Wallace pero malayo pa, si Stewart naman parang Rashid. Ang wala pa sila, mala Rip Hamilton na halos automatic sa perimeter, si MPJ halos automatic sa midrange at perimeter din. Ang Golden State naman, ang bigger asset nila si Jonathan Kuminga na base kay Chris Haynes inaayawan ng Dallas bilang package naman kay Anthony Davis. Kay MPJ, hindi rin ganun ka-interesado ang Nets sa kanya. Pwede kasi siyang maging SGA ng Nets kaso ang reputasyon niya damage na at mukhang damage good na rin si Kuminga dahil nai-injured. Nasa $38 million so far ang kontrata ni MPJ. Kung si Kuminga ang isasama ng Golden State sa package, kailangan pa nilang mag-intay until January 15. At kung sakali, kailangan pa nila magsama ng dalawang player plus draft picks. Nang tiningnan ko din sa mga trade proposal online, ang pwedeng isama talaga doon si Moody at si Buddy Hield. Para lang hindi magalaw si Draymond at si Butler. Kasama din doon ang dalawang first rounder na pwedeng maging high value para sa Nets in the future. Si Moses Moody ang potensyal na maging SGA sa Nets kung sakaling masasama siya sa package. Mukhang naghahanap talaga na maiti-trade na player papuntang Golden State. Puwera usog, wag lang yung puro paasa katulad ng mga nakarang taon. Bata pa kasi si Moody, nasa 23 years old. May potential pa maging scorer at top player ng isang team. Parang kapag na-trade talaga si Moody papunta sa katulad na team ng Nets, lalabas yung potential. Kung mag-iintay siya ng top spot sa Golden State, mga 2 hanggang 3 taon pa eh. Matatagalan pa para kay Moody at posible makakuha pa ang Golden State ng ibang player kapalit niya. Saka ang gusto makakuha ng spot nitong si Steph, si Brandon Podziemski. Pero sa dalawang teams na to, mas malaki ang chance ng Detroit na makuha si MPJ dahil meron silang package na pwedeng ibigay at marami pang draft picks. Yung sa Bucks kasi limited na eh, pero hindi naman imposible makuha nila. Ang Detroit ang team na number 1 sa East na hindi kasama sa top 5 ng defense at offense. In papers, pasok talaga si MPJ dito sa Detroit eh. Dahil siya yung legit wing player na kayang umiscore ng mataas. Matagal din siya naging third option para sa Nuggets at playoff veteran. So puwera usog ulit dahil si MPJ talaga ang isa sa best player na pwedeng maging biggest trade sa deadline. Depende kung sino makakakuha. Base pa sa Nets at kay Sean Mark, mag-iintay sila until deadline para sa trade kay MPJ. Gusto kasi talaga magstay ni MPJ sa Nets pero ang Brooklyn may nakikita yatang issue. Mas okay na rin atang i-trade ng mas maaga ng Brooklyn itong si MPJ kahit maganda nilalaro kasi niya ngayong season, puwera usog ulit pangatlong beses na or 4, inline kasing ma-injured si MPJ. Meron kasing pwedeng maging injury talaga si MPJ na nagsimula pa since magsimula din siya sa NBA dahil nagulat yung ibang mga analyst na may suot si MPJ na AFO na parang gear na ginagamit ng mga player na merong nerve damage or kaya sa mga taong na stroke. So para yon sa side ng Brooklyn, hindi sa side ng ibang mga teams na hindi naman alam kung kailan talaga lalala yung injury ni MPJ.
Sa Golden State naman, kung gusto talaga nila makakuha ng isang top player, better talagang i-trade si Kuminga. Kaso kung sa value, mas better na gamitin si Moody bilang main package at gamitin na lang na pillar itong si Kuminga. Mas mataas kasi ang value ni Moody kumpara kay Kuminga, pero kung titingnan, mataas kasi yung kay Kuminga dahil maingay sa media. Si Moody, bargain player na mataas ang ceiling dahil plug and play player at defensive player din. Isa talaga siya sa mga best guard kung sakaling malagay siya sa isang tanking team at siya ang maging number 1 option.